Baguhin nyo na. Bakit? Akin naman talaga yan eh. Yung sasakyan ni BBM, atin yan. Yung brief nila, atin yan. Yung panty sa Arneta Marcos, atin yan. Atin yan lahat. Yung mga pinagyayabang nila, sila Alonte na buang. Yung pinagyayabang nila, kaladin ko na buang. Na sila daw ay pagkayaman-yaman, nila kayo nahiya. Yung pinagyayabang ninyo na kayamanan ninyo na kinakain ninyo mga niyupa kayo, hampas lupa kayo, pera ng taong bayan. Tapos itong si Sela Alonting buang na inayupak, may lakas pa ng loob. Sabi niya, wala akong utang na loob sa mga Pilipino. Yan tinuturok mo sa katawan mo na glutathione, pawis ng taong bayan. Saan galing ang sahod ng pamilya mong politiko? Hindi ba sa puwis ng taong bayan? Ngayon, Kuya Park, bakit mo sinasabi sa buwis? Sino man kami nagbabayad ng buwis? Pag bumili ka ng ballpen o lapis, yan ang tinatawag na tax. Pag bumili ka ng botol o candy o kahit ano yan, yan ang tax natin. Diyan nang gagaling ang mga sahod ng mga putang inang magnanakaw na politiko. Hindi pa sila nakontento sa milyon sa sahod nila. Nagnakaw pa sila. Magkano ba ang ginapalit ng mga putang inang to? Almost 6.320 trillion. Ninakaw nila. Kaya ngayon tayong mga Pilipino nandito. Wala tayo ngayon sa Mindiola kung walang politikong magnanakaw. Walang Pilipinong magrarally kung merong matinong politikong namumuno. Kaya tayo nandito kasi wala ni isang matinong politiko na kayang gampanan ang trabaho niya sa atin. Binoto natin sila para ano? Para tayo ay paglingkuran at bigyan lunas ang mga problema sa ating bansa. Hindi natin sila binoto para nakawan tayo at babuhin ang mahal nating bansang Pilipinas. Biruin mo, sinasahudan na sila eh. Magnanakaw pa sila. Hindi na sila nakukontento sa mga sahod nila. Hindi pa ba sapat sa mga politiko ito nakikita nilang mga Pilipinong naghihirap? Hindi na subukan ng mga politiko na yan na lumusong sa baha. Tayo nandito, mga squatter lang tayo eh. Mabuti pa nga kung nakakain tayo ng 2 beses ang araw. Eh sila, araw-araw pumipili ng mga mamahaling pagkain. Nakatira sa malalambot na sahig, naka-aircon, naka-mansyon. Tayo katabi natin matulog mga daga. Minsan natulog tayo, walang kain. Minsan pumapasok tayo sa school mga kabataan, walang baon. Nangutang lang tayo sa kaklase natin. Diba? Yung binabaon natin, yung sapatos natin, notebook natin, bag natin, baon natin, pagpasok natin sa eskwelahan, 24 hours nagpapakahirap ang nanay at tatay natin para meron tayong pang-aral. Kaya tayong mga estudyante, ang kabataan ng kapag-asa ng bayan, sabi ni Dr. Rosersal. Eh ano sa tingin nyo mga kabataan? Kung buhay si Dr. Rosersal ngayon, makita niya ang mga kabataan, binabato ang mga kapulisan ng bato. Tinatakbo na ng mga putik. Siguro ang sasabihin niyo, Sir Rizal, ang kabataan pala ay naso ng bayan. Lahat tayong mga Pilipino, nangangako tayo sa Malayang Republika ng Pilipinas. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap pagsisikap sa bansang Pilipinas. Lahat tayo nagsasalita niyan eh. Tuwing flag ceremony, nangangako ka na ipagtatanggol mo ang inang bayan, ipagtatanggol mo ang kapong Pilipino, handa kang mamatay para sa bansa at para sa bayan mo, laban sa mga politiko na magnanakaw at kurakot.
Nagawa natin noon eh. Nagawa nga natin palayasin ang mga Espanyol. Nagawa nga natin palayasin ang mga Hapones. Nagawa nga natin palayasin ang mga Amerikano. Bakit hindi natin magawang palayasin ang mga politiko na nagpapahirap sa taong bayan? Bakit? Kasi wala tayong unity, wala tayong pagkakaisa. Bawat Pilipino may paninindigan, may pinaglalaban na wala naman sa tama. Hindi natin kailangan magsutukan ditong mga realista eh. Lahat tayo naman dito kontra korupsyon. Lahat tayo nandito para itigil ang korupsyon at sababain sa pwesto si BBM. Iisang layunin, iisang kagustuhan. Walang makakagawa niyan kung hindi tayong mga Pilipino. Tama! Napakaliit lang na example ng mga kababayan ko. Pag ang walis tinting pinaghiwalay-hiwalayan sa kabilang goma, ano sa tingin mo ang walis tinting pag 10 lang sila? Kaya ba nilang itapon ang basurahan? Hindi! Pero pag ang walis tinting nagsama-sama sa isang goma, kahit gaano karaming basura, kahit gaano karaming putik, kayang itaboy ng walis tingting. Ganun ang gawin natin mga Pilipino. Magsama-sama tayo sa isang panindigan at prinsipyo, palayasin ang mga bangag na namumuno at magnanakaw ng mga politiko. Tayo lang ang makakalaban nito eh. Nasa ating Pilipino ang kalayaan. Nasa ating mga Pilipino ang pagbabago ng ating bansa. Yung mga nagugutom ng mga kapatid naming mga Pilipino na nakikipaglaban kontra korupsyon, pumila po tayo nun para po makakain tayo. Diyan po sa ban. Doon talaga sa katapat ng post office. Sige. Kumain na po kayo yung mga gutom nating mga kababayan na nakikipaglaban. Pumila po tayo nun sa ban. Okay po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay senior citizen na 1986. Nandito po ako noong revolusyon sa EDSA noong mapatalsik si Pangulong Marcos. Ang gabing ito ay napakahalaga sa kasaysayan ng Pilipinas. Yes! Ang nakasalalay dito ay ang ating kultura. Ano ba ang ating kultura? Ang kultura natin ay kahihiyan. Marunong tayong mahiya. No? Yan ang kultura natin. Nagsona ni sa ating presidente, hinamon niya tayo na tayo mahiya. Hiya naman kayo. No? Ano ba ang kultura natin? Pag sumakay tayo ng jeep, meron pa inspektor? Ha? Meron ba inspektor? Lahat naman tayo nagbabayad dahil harap-harapan tayo. Hindi makapal ang ating mukha na walang magbabayad. No? Yun ang kultura natin. Ha? Kaya ibinabalik ko sa kay Bongbong Marcos yung mahiya-hiya naman kayo. Di ba? Ang kultura natin sa sabungan. O, di ba sa sabungan? Kaya dyan, sinyasan lang, wala pong nagdadaya dyan. Dahil yan po ay harap-harapan. Pero ang nangyari, harap-harapan tayo, nilalakawan. Hindi po korupsyon ang nangyari. Ang nangyari ay plunder. Pandarambong. Wala pong kapatawaran yan sa kultura natin. So, naiintindihan nyo ba? So, ano ang mukha nilang ihaharap na hindi sila nagnakaw? Harap-harapan. So, ibig sabihin yan, pag hindi tayo umalma dyan, ay kasabwa tayo sa pagdalakaw. No? Kaya dapat umalma tayo. Hindi pwedeng maging kultura natin ang pera-pera lang. Ano tayo mukhang pera? Ang kultura natin ay nabubulok na. Ano ba sasabi nyo? Diba? Sasabihin
sasabihin nila, anong mukhang ihaharap nila, no? Sa mga gobyerno. Ibig sabihin, pag yan ay tinolerate ninyo, ay kayo rin ay kasabwat at magnanakaw, no? Makikita ninyo sa Senado, nalaman ang tunay na kulay nila. 15 senador ang lumalabas na kasabwat. Siyam lang ang natira. Ha? Anong mangyayari sa bansa natin? Ha? 100 taon na tayong nanggaling sa mga Amerikano. No, hanggang ngayon, pamula kay Cory, niloko lang tayo. Nagkaroon tayo ng revolusyon. Dahil sa korupsyon, anong nangyari? Ha? Niloko-loko lang tayo. Ha? Si Duterte lang ang nagpatino. Nagsimulang tumino-tino ang ating bansa nung umupo si Duterte. No, wala na tayong pag-asa. Ang pag-asa ng Pilipinas nakakahiya. No, yan ang isipin niyo ninyo. Nakakahiya tayo. Anong pag pumunta ka lang, abroad ka, pumunta ka sa airport, anong mukha ng Pinoy ang kanyang ipapakita doon sa ibang bansa? No, ano ba, tayo pala yan, no? Pera-pera lang? Ha? Ano ba yan? Papayag ba kayo dyan? Hindi! Papayag ba kayo dyan? No? Kaya, Presidente Bongbong Marcos, ako naman ay ilang taon na lang ang natitira sa aking buhay. Kaya papalaan ako sa'yo. No? Mahiya-hiya ka naman. No? Huwag nating tanggapin yung pakapalan ng mukha. Kultura natin Pilipino yan. Wala tayo. Diba? Maubos ang ating napupulot ng ating kultura. Kung hindi tayo, kung palalampasin natin itong pagkakataon na ito, mag-isip-isip kayo. No? Pagka kinonsinti nyo yan, yung pagkalakaw na yan, tayong mga nasa gobyerno, no? Katulad din dyan ang nasa hindi makapalamukha natin, katulad sa Sabungan, no? Walang nagdadaya dyan. Pero ito ngayon, no? Huwag natin tanggapin na kapala na lang ng mukha ito. Yan po ang salamat po. May libre din po na pagkain po dito para hindi po magutom yung mga pupunta dito. Kung walang mangyayari ngayong gabi, no? Ano ba ang kultura natin? Ano ba? Wala na ulo. Dito sa buong mundo, Kaya hindi na ako nagsasalita. no? Kada 8 milyon ang tao dito. No? Ibig sabihin nun, Sino yung sa 100 tao, isang Pilipino. mga pulis guys? Ang Wala pa Pilipino, silang pahinga. Wala pa silang tulog dito. Parang sabay talaga sa amin. Trabaho nila yan, di ba? Napakaganda ng ating napakaganda ng Sa Mise. It is 8:7:49. lahat sa atin nakatuon ang pansin, no? Lahat sa atin nakasalalay. Kung ito pang gabing ito ay palalampasin natin yung mga kakapalan ng mukha na yan! Kumain po muna yung mga tao. Ayaw kayo! Ito na kami. O, diba? Pag wala nangyari dito sa gabing ito, ay nako, wala na tayong dakal. Wala na po tayong dakal. No? Huwag ninyo konsintihin yung mga kakapalan ng mukha na yan. Kasi naman na nagsabi niyan eh, mahiya-hiya naman kayo eh. O, hindi yan ang issue ngayon. Sino ba ang walang hiya? Sino ang walang hiya? Nandito pala kami guys sa ano guys? Yan ang issue ngayon kami. Sa Mindiola, Manila. Gusto niyo ba mangyari yan? Ha? Salamat po. Grabe, harap-harapan talaga oh. Binidyoan yung polis. O ano, meron pang gusto magsalita dyan. Natahimik yata kayo, natuwan kayo ah. Ha? Sige. Ito, wala na kuwian ito. Ang leader ng Libor sa Transport Alliance Anglo. Hindi kami uuwi hanggat hindi mangyari ang hustisya sa ating bansa.
Hindi tayo aalis dito hanggat nandyan pa yung mga animal sa loob. Ayaw pa nilang umalis. Wala nang uwian ito. Sa mga pulis, magandang gabi sa inyong lahat. Kami hindi ninyo kalaban. Pagkaisa ito, sa karapatan natin, naninakawan tayo. Masakit man isipin na kung saan tayo magpunta pag sinabing Pilipino, tinatalikuran tayo. Dahil sa kalakaran natin dito, na hindi na natin alam kung ano na ang nangyayari din sa ating bansa, kagaya ng ating presidente ngayon. Na hindi niya pala alam na ito na yung nangyayari. Pero, Marami pa tao dito. ganun ba ang tingin nila sa atin mga Pilipino, kabubo? Magkaisa po. Ikaw mismo, Presidente, hindi mo alam kung anong nangyayari sa bansa mo? Sa palagay ko, hindi tayo ganun kamangmang sa iniisip nila. Hindi na tayo lalayo Live ni KPL, si Serta naman. dito sa Metro Manila hanggang papunta doon sa Region 1. Sana idol natin si General Magalong, imbestigahan niya lahat, managot ang dapat managot. Hindi tayo papayag na walang madala sa kulungan. Pumakasabay mga kabataan, makapasok. Doon sa probinsya, Pasok dito talaga. may dinaanan tayo, nagnakaw lang ng kandila para may sindi doon sa patay niyang magulang. Hindi pinagbigyan, Sana di naman. Sana lang. kinulong. Sana lang di naman. May nagnakaw ng mangga dahil nagutom, kinulong. Pero itong mga buhaya, nag-resign, Ano yan, mga okay alas 10 lang ang meron daw kaya dito? sa uli. Hindi ko lang, sir. Sa palagay ninyo, may sasaulit pa kaya yan? Ang tagal na nila pinagnanasahan yan. Hindi nga natin alam, mayroon na pala silang luxury jeep. Pero tayo, nalubog tayo sa baha. Sila naman, nalubog sa pagpasasa sa tax natin na binabayad. Sino nagtira na biktima tayo? Ano yung ulam nila? Bro? Ilang beses tayo kumain. Lahat ng kinakain natin, pati tubig, na mahal pa sa gasolina. Patong-patong ang tax na binayaran natin. Pero ganun lang kadali. Ano yung ulam nila? Gusto magpapag ng services doon sa ibang bansa. Mabuti na lang. Binayaran. Tubig? Drum? Kasi kung binayaran, kami pa mo na naman karaparyo sa atin. Nakita na natin mismo sa press release nila. Sa amoy pa lang, no? Hindi daw kailangan bigyan ng malaking budget ang DPWH. Huwag natin kalimutan si Diskaya at yung DPWH sa mga engineer na nagpagsabuatan. Mayroon ng pirwa na dapat managot dyan. Sino ba yung nagagawa ng budget at hindi nila nalalaman sa bawat distrito nila, sa bawat lugar nila, at kung saan nandun sila gumawa ng budget, hindi nila alam yun? Na yung budget na ginawa nila doon sa blood control, hindi nagagawa. Huwag nila tayong gawin! Ibig sabihin, yung mga kasamahan natin na galing sa EDSA malalapit na. Malapit na sila. Andito na pala sila galing sa EDSA. Hindi tayo papayag ng mga abusado. Parating na, kabayan! Kailangan natin walisin. Hindi tayo papayag na magpalit lang tayo ng balat. Kailangan natin panagutin lahat ng impon na mambabata mula sa Kongreso hanggang
hanggang papunta sa Malacanang, kailangan makaladkad yan at kailangan natin pananagutin sa dapat nilang pananagutan. Sana gaganan tayo. Andito Akala mo, baril. malapit na. Akala ko baril. Sarado mo ba, Dardan? Iwan ko lang kung maglakad. Andun nga motor ko Tayo, eh. Baka ninakaw na yun. magpahayag lang sa ating damdamin. Bakit? May sasakyan ba doon? Dahil lahat tayo ay Oo nga, doon din Pilipino. ako sa 7-Eleven, di ba? Lahat tayo Oo, doon ang motor ko. ay biktima rito. Dito ako dumaan kanina. Hindi na nakasabog na din yan. Dito kami dumaan kanina eh. Yung mga iba na gustong magsasalita, lumapit lang kayo rito para ibigay ang megapon sa inyo. Marami pa dyan na gustong magsasalita, pumunta lang kayo rito pagkatapos inyo pagkain para makapagsalita kayo. Andito si kapatid natin. Ibigay natin yung microphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito po yung mga kapatid nyo, kababayan nyo, Pilipino, isang Muslim, isang Maranao, isang babae, isang Bakwit. Bagong lahat, ako po ay magdadasal muna para sa katiwasaan ng ating pagtitipon ngayon. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yung aking pong binasa ay Fatiha. It is the opening of the Quran. Yung Fatiha po, yan po ang communication ng isang tao kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tao ay humingi ng kapatawaran, humingi ng mercy, at humingi ng kaligtasan sa kanyang nag-iisang Creator ang Allah subhanahu wa ta'ala. At sa paraan ng prayer at sa lahat ng gagawin ng isang Muslim, isang Pilipino ay ibibigay ng Allah ang mercy. Nandito po kami, isang ordinaryong mamamayan. Hindi po namin kalaban ang kapulisan. Hindi po namin kalaban ang mga sundalo. Ang tatay ko po ay nangyaypihan ng Marcos regime. Siya po ay naging General de Marcos. 35 years siya po nagservisyo. Bakit nandito? Kalayaan ng bawat Pilipino. Kalayaan din po ng bawat Pilipino. I'm sure na kayo pong mga kapagisan ay Pilipino. Kaya kayo ay nangyaypihan dito sa ating bansa. Ang katuruan ng Islam ay huwag gumawa ng masama. Ang gagawin lang po natin ay mabuti. Ang sinasabi namin jihad ay hindi yung jihad ng magpapakamatay ka o papatay mo yung isang tao na walang kalaban-laban. Ang jihad ay pagtatanggol ng karapatan. Marami po tayong karapatan at isa na po ang ating karapatan na sabihin sa gobyerno BBM na hindi po tama ang kanyang ginagawa sa po ng kanyang administrasyon. Bakit hindi po tama? Marami na pong korupsyon. Ang Pilipinas ay napakalaking resources. Marami po tayong resources. Pero, bakit naghihirap po tayo? Dahil napupunta po sa mga politiko, sa mga korupsyon, at pinapayagan naman ng ilan sa atin dahil kasama po sila sa pagnanakaw. Ang Islam, pinaparusahan po yan. Pinaparusahan po natin sa Saudi Arabia, pag ikaw ay nagnakaw sa
pinapatay. Yung mga sa Saudi. Pag kurap-kurap ka. Yung iba, may death penalty doon. Why? Yung iba, pinapatay na lang nilang sarili nila. Kasi nakakaya. Kung ang pagnanakaw ay matindi na pagkakas, May channel ka, di ba? May channel ka. Kung hindi natin isipin ang May mangyayari nakita ako ano eh, may channel eh. Parang kamukha mo yun, yung may balbas dito. Pero idadako natin ito sa katahimikan, katiwasayan. Magkapatid ata yun? Dalawa, yung mahaba ang buhok. Hindi po mangyayari Maranaw yun eh. na magagawa ng Pilipino yung nangyari sa Nepal at saka India. Alam niyo kung bakit? Dahil tayo ay Pilipino. Mahal natin ang ating pamilya. Mahal natin ang ating kapwa. Ang nakaraan ibaan ng Moro, ng mga Espanyol, ang mga Hapon at ang Amerika. Bakit hindi nasupi ang mga Moro? Ang kababayan ng bangsa Moro, dahil nag-iisa kami. Hindi kaya ang Mindanao. Nag-iisa, lumalaban, dahil Kaya. kahit na hindi kaya. Hindi kaya. Kahit itak lang gamit. At huwag kang mag-uwi. Istorya yan eh. Istorya. Tayo ay nasa kalagayan ng ating bansa. Anong kalagayan ng ating bansa? Huwag tayong magpipilian, huwag tayong magpipulat sa katotohanan. Hinihingi ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na matapos na po ito ang paghihirap ng bawat Pilipino. Lahat po tayo ay apektado nito, ang pamilya ninyo at ang pamilya ng Bangsamoro. Pero Pinanda na yung tubig, oh. Bangsamoro ay parating lang dito para ipaglaban ang karapatan. Tanong pa, kagayuhan ay nandito. Darating pa na isang Nakakalungkot. Meron pa. Bakit nakakalungkot? Dahil tayo Baka hanggang alas 12 pa to eh. mga nag-aaway-away. Pinoproteksyonan natin si ang mga politiko Oh, grabe na no. nagpapahirap sa bansang ito na hindi dapat dahil walang religion na nagsasabing kung matay ka at ito ay Paano kung hindi talaga siya bababa talaga? Wala. Hindi po. Kailangan Dito lang ipaglaban matulog yung iba, no? ng bawat isang Pilipino ang Kaya mali. naka-live dito, bay. Marami akong Kasi views na sila agad eh. Yung iba, di na manood sa'yo kasi dito sa Pilipinas. kaka-upload mo lang sila tapos na. Bakit marami nanginibang bayan? Dahil wala akong trabaho. private yan. Bakit yung mga bakwet? Hindi kami Maganda pa mag-live, hindi pa kailangan ng memory. Dahil pati yung polo. Ito, pag mapuno, wala na. Video ka, mahaba yung mahaba, wala na. Katulad ko, ako po ay isang bakwet. At ngayon ay senior na. Nung mangyari ang maraming shit, ako'y naiiyak at hanggang ngayon ay natotrauma po ako pag naisip ko yung nangyayari. Dahil kapwa magtunggalo ay kailangan patayin. Pero din, oo, tama. Para nakita ko yung kanina. Gumawa ng masama sa kapwa Pilipino. Kami po Sa EDSA, meron daw ah. ay Sa EDSA, meron din. kami ay kapatid. Ano na naman? Hindi namin ituturing ang bawat isa sa inyo ngayon. Gumalaw lang yan sila kasi sumakit na si Rupa. Dito po kami para marinig ninyo. Malapit ng palapit sila. Oo nga eh. Mali siya mga tao. Malapit sila. Pilipino. Yung sinadya nila, pagod na siguro yan. Hindi na po maganda ang nangyayari sa Pilipinas. Hindi tayo dapat maging ulam. Hindi tayo dapat maging piling. Hindi tayo dapat maging lumpo. Sa pamamagitan ng ganitong pagtitipon ay nalalaman ng bawat isa. Sektor ng kapulisan, sektor ng gobyerno, sektor ng mga nomad, sektor ng mga kababayan kong Muslim, at iba pang ordinary citizens. Tayo ay Pilipino at nawa, pagkatapos ng pagtitipon na ito, ay manaig sa ating puso. Alam niyo ba, napakahirap po magkaroon ng gera. 7 taon pa lang ako, ay nakatira na po ako sa barak. At nagkaroon po ng maraming panalangin po tayo sa may kapal kay Allah subhanahu wa ta'ala na walang gulong mangyayari dahil hindi po maganda. Marami po ang mamamatay, mawawala ng trabaho,
At believe me, hindi nyo gugustuhin na pumatay ng kapwa Pilipino. Kami din ang mga bansa nyo na mga Muslim. Again, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah is the great. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga kapatid ko dyan, mga Muslim, sa mga kapatid ko na mga non-Muslims here, maraming salamat po sa mga May channel yan si tatay, di ba? nagsama-sama po tayo sa isang layunin. Ano po ang layunin ng bawat isang Pilipino ngayon? Yun po ay wakasan po ang korupsyon. Hindi po sa pagbabuhat po ng bangko. Sa buong ng miyembro ng mga kasama ko, bilang isa sa mga TikTok defenders ng mga Duterte, at dito po ako ngayon nagsasalita. Lahat po kami ng grupo ko, Buti nga, hindi umulan eh. Kasi kanina umulan. Pinagtatanggol natin ang isang legacy at iniwan ni Tatay Igo. Sa pagmamahal natin sa bansang ito, ay isa rin pagmamahal dito ni Tatay Igo na iniwan niyang legacy para sa ating lahat. Actually, si Tatay Igo ay nag-iwan po ng mensahe sa bawat isa na huwag po natin hahayaan magkaroon ng kaguluhan. Huwag po natin hahayaan bigyan ng dahilan ang administrasyon nito na magtinglaran ng martial law. Yan po ay aming binabantayan sa TikTok. Kami po, ako po, hindi po sa pagbubuhat ng bangko. Meron po akong nalalaman, pero hindi ko pwedeng sabihin dito. Pero sasabihin ko po sa inyo, anytime, if there is a violence, if there is an eruption of violence here, there is a high possibility of martial law. So sa mga kapatid ko po rito, bantayan po natin Yan, ang ating paligid na huwag po tayo mahaluan ng ibang kabruto, ibang bruto na pwede Drone yan. lahat ng kaguluhan. So, ako po, Kitang-kita yan lahat. ang pinili pa ko ng mensahe, ito pong nakaraan pag-upo pa lang ni BBM ay nagdeklara na ho siya ng abolition of PACC. Hindi naman ho sana ito mangyayari kung sakaling hindi po inabolish ni BBM ang PACC. Saka naman po ng marami po, ano po ang PACC? Ito po ay ang watchdog ng Executive Department para bantayan po ang takbo ng pondo sa gobyerno. Kung sakaling hindi pinabolish ni BBM through Executive Order number 1 ang PSCC, wala po tayo sa ganitong sitwasyon. And let me also give you the enumeration. Ano po ang mga nawawalang pondo? Umpisahan po natin ang PhilHealth na nakakahalaga po ng more or less 90 billion pesos. Maharlikang funds, nakakahalaga ho ng more or less 250 billion pesos. Ang UCC funds, KSIS at SSS, nakakahalaga ho ng 62.5 billion pesos each. Ang PDIC po ay 175 billion ang nawawalang pondo. Ang flood control po, nakakakulandag. Sobra pong 1 trillion sa loob po ng 3 taon. At to give you the awareness kung magkano na po ang net asset ni San Carlos Cruz. Nag-umpisa siya 2022, ang kanyang salary ay tumatakbo around almost 300 billion. Ngayon po, tumalan po ang kanyang net asset ng more than 3 billion pesos. At ang nahuri si Sandy ko, nagdako ng isang dalakapang na pera sa atin. Tayo po ang tunay panatan nila. Ito
Sayang ako. Hindi ka pwede mag-vlogger kung di ka sismuso. Oo, basta vlogger chismoso yan. Pag hindi ka chismoso, hindi ka vlogger. Hindi ka vlogger. Buisit. Ako mag-ano, sir? Halika, sir. So ngayon, para po magtakbo ng pagkukulang ng budget natin, oo, mga gobyerno, another 2.7 billion pesos. Plus, meron pa ang sunod na 1.1 billion pesos. Nakakabagtaka, 1.6 billion pesos ang budget ni Mr. Guillermo po. Umutaka pa ng 2.7 billion pesos. If this happens for the next 2 years, at the susunod na sana po utang natin. For 18 trillion, pwede ito tumakbo, kung itong umakyat ng hanggang 26 hanggang 27 trillion pesos. That's only an humble estimation. So sana po, tayo po, at kung hindi ka napanalo ng gobyerno, ang pantayan, ang korupsyon, tayo na po ang maging isang kowa, tayo na po ang maging positive ng gobyerno dito, at wag po tayo mananahimik, at sana ang next na bakputo ng kaulapan, ay yun po ay magsisinyalis ang pagwawagi ng sambayanang Pilipino. Maraming salamat po. Sino ba gusto na magsalita? Anyone? Anyone who wants to speak in front of the Ata. Nakiiwas na rin ako ng mensahe sa ating mga mabubuti natin mga kapuntan, mga kasundaluhan. Ipapaalala ko po sa inyo, una po ang mandato nyo po para sa akin sa bansang ito. Ang mandato nyo po sa bansang ito ay ibang tanggol ang bawat isang sambayan, ang bawat isang Pilipino sa atin. Ibang tanggol ang bansa natin. Against what? Against whom? Against those who corrupt the government. Against those who abuse their power, their authority. And now, let me remind you po, hindi ba namin kayong aaway? Kayo po ay alimang kapwa mga Pilipino. Ako po ay nagmagaling doon sa inyo. Lalo-lalo na sa mga generals. Ang pera po ay nauubos. Pero kung naubos ang pera mo, paano po ang kinabukasan ng mga anak nyo kung ang bansa natin ay lumumpo sa pagkakautang? We will be next to Bangladesh. FYI lang po. We will be next to Cambodia. FYI lang po. Sa totoo lang po, kung titignan nyo po, ang performance ng Vietnam pagdating po sa GDP, gross domestic product, ay tayo po ay nauusan na po ng Vietnam. Sa susunod na mga taon, ang magiging production hub ng buong mundo, papalit sa China, ay ang Cambodia at ang Bangladesh.
Paano na naman po ang Pilipinas? Tayo po ay napag-iiwanan na po. Napag-iiwanan na po tayo. Nakikiusap po kami sa inyo, mga pulisan. Nagmamakahawa kami. Kung mahal nyo ang mga anak nyo at kinabukasan ng mga anak ninyo, samahan nyo po kami. Labanan ng korupsyon at mga abuso ng isa pang Marcos. Sino gustong magsalita? Si Mamo magsalita. Ano ba ang sinyalis nyo po na pag-abandon nyo po? Kami po ay nagkakaroon po ng mapayapang demonstrasyon dito. Ito po ay nakalahan po sa Constitution natin. Hayaan po natin ang bawat isa sa atin ay makapagsalita. Kami po ay hindi po kami kagaya ng ibang kampo na kanina lang harap-harapan po, may sumabog po sa harapan ko within 2 meters away, sumabog na pillbox, Molotov cocktail. Naranasan ko yung kanina. Hindi po kami ganoon, mga bossing. Hayaan niyo po kami makapag-demonstrasyon dito. Ito po ay nakasahan po sa saligang batas po natin. At nakasama rin po ito sa Bill of Rights that every one of us is accorded of freedom of speech. Ito po ay kasama po sa Bill of Rights natin, freedom of speech and expression. This is our grievances to this corrupt government, and we will not and we cannot tolerate any more of this corruption from this government. This government is already fucked up. So what do you expect from us, mga bossing? Mananahimik na lang po kami. Ako po ay mag-iiwan po ng ligasya sa mga anak ko. Ang masasabi ko sa mga anak ko, nakuha po natin ang kasarinlan laban sa pang-aabuso ng isa pang Marcos. Dahil ako po ay nasa harapan, nakapagsalita sa maraming tao at lumaban harap-harapan laban sa korupsyon ng putang ilang gobyerno nito. Pasensya na po sa aking salita, pero ito po ay kasama na rin po sa freedom of expression ko po. Maraming po salamat. Kung sakali po may gusto pa po magsalita, pwede niyo na po makuha po ang megaphone. Pangulong Duterte kapag may nagrarally, kinakausap niya. Boss Kids, I'm calling you Boss Kids. Boss Kids, Eh lalo kami pinapalayo. okay. Pagkakaiba. And At si Pangulong Duterte, pag may ganito. kanina po kami nag-rally. Sa totoo lang po, sa lahat ng rally po ay nakakasama po kami. Kami po ng mga TikTok defenders, kasama po kami. So hindi po kami nagpapabaya bilang sa mga obligasyon namin bilang isang Pilipino. At hindi rin po kami magpapabaya na until the time na bumote ang araw na bumaba si BBM, hindi po kami mananahimik. Kahit pa yan, kung sakali ang pumalit na presidente ay mga abuso kay sino pa yan. Ganun pa din ang natin namin. We will still fight for freedom against any corrupt officials in the government. And that is our primary obligation for our children and children's future. Okay? We have to remind ourselves, meron po tayong obligasyon. Hindi lang po yung pagpapakain sa mga anak natin, kundi po ay yung paninindigan natin. Maging huwaran tayo sa mga anak natin. And nakakapagtaka, why do we have this kind of children? Yung nangyari po kanina na nagpapato ng pillbox. This is the byproduct of the CPP-LTA, NES. Naguluhin ang protesta, mapayapang protesta natin. Ito ang byproduct ho ng pagbababaya ni BBM na mangurapat magnakaw ang kanyang mga kaibigan at aliado. Instead, ang isa pang nakakapagtaka, ang grupong sumira at nagbabagsak at pumatay sa tatay niya ay siya rin kanyang kakampi ngayon. Sino bang mga binabanggit ko?
Ito po yung mga kasama sa Liberal Party, mga kakampit at mga dilawan, at mga CPP, LPA, NDF. Eh, ang putang ina! Ang tapang ko ito sa sinasabi ko to. Ganito po ang tapang ng isang Maranao. Ganito po ang tapang ng isang Pilipinong naninindigan para sa kasarinlan natin against any corruption, any form of corruption. And this is the modern day of invasion. Ito ang modern day of invasion. Why? Because domestically speaking, ang nag-i-invade sa atin ay mismo mga kurapong-kisas natin. Yun po, doon tayo ninungulat ng mga lieutenant, mga lintik na mga lintang, mga opisyalis sa gobyerno. I can speak for 20 times, 20 more hours for in front of you guys. Kung meron akong energy, I can give you more of this. Wala po na mag-umpisa lang kasalita ng purpose. Okay, mapaalala ko sa inyo. Ako po isa pong ko. Wala naman po akong kalaban-laban sa inyo, boss. Wala po akong kalaban-laban sa inyo, boss. Sa akin lang, bago po isigay ang itong liga po. Kaya po sa aking kasamahan para makapagsalita at makapagpatuloy ng pananalita dito sa harapan ng maraming tao. Ay sana po ay ma-realize nyo po ang mandato nyo po bilang parte ng kapulisan at ng kasundaluhan. Na ang inyong loyalty ay hindi para sa mga politiko. Ang loyalty nyo ay dapat sa mga tao ng Pilipinas. Sa ating bayan, yun po ang loyalty nyo. Sana po, sumati ang oras. Isang oras nito, magtimbang-timbang kayo at mag-ingat-ingat kayo. Isipin nyo, ano po ang possible issue ng mga anak niyo. Ako po, ipagod na po. Baka po pwede po, may pubuhalin sa akin para makapagsalita na rin po sa harapang ito. Anyone? Guys, please. Matatapos na itong yung rally na ito in our great law enforcers ay gusto na nila at ang tapos ng ating mga rally. Baka may gusto kang salita at give me the mic, mga Paurong ng paurong. Kaya mo na. Uy. Mga kasama, magtipon-tipon dito, makinig. Sige po, okay lang. Maintain na lang tayo ng sige po, abante na lang po kayo ng konti. May hiling na yung kasama natin ng 5 minutes. Sige. Okay, mga kasama. Nasa maisog! Nasa maisog! Makinig! Habang hinihintay natin ang ating mga kasamahan, pagpahingayin din natin ang ating mga kaibigan kapulisan. Magre-regroup po tayo ngayon. Diwasang Bonifacio, babalik tayo. Ayos po sa inyo? Ayos sa inyo?
Hanggang bukas na kami dito. Wala na. Ito na ang huling laban. Gumpay na ang mga magnanakaw na politiko. Salamat sa inyo. Pasensya na sir. Pero kayong mga pulis din. Ang isa sa dahilan kung bakit nakakapagay. Pero din ang isa sa biktima. Salamat. Pagod na kami. Para makipaglaban para sa aming bayan. Kakampi namin kayo. Hindi na babalik yung mga tao. Maliwala, uuwi ang mga tao. Uwi na po. Ano ko sabi mo na sila? Ang ginawa din ng mga kaya anong dangal na meron ang dapat nyo? Anong dangal meron ang uniforme? Meron ba kayong pagmamahal sa Pilipinas? Ibarin ninyo, magiging ninyo. Wala kayong pagmamahal sa Pilipinas. Kita naman ninyo. Bulag ba kayo? Bulag ba ang ating kapulisan? Bulag ba sila sa nakawan? Mulat sila, pero nadoon sila dahil ayaw nilang magsakripisyo. Kaya ngayon sasabihin namin, tapos na ang laban namin. Wala na kayong mainita sa amin. Salamat sa inyo. Kasama kayo sa pagpapagay sa bansa. Purihin ninyo ang mga magnanakaw na politiko. Hindi ninyo pinoprotektahan ng gobyerno. Ang pinoprotektahan ninyo ay ang mga magnanakaw na politiko. Una lang, salamat. Hasta la vista, bebe. Tara! Mga kababayan! Lobat na rin pati ano natin. Dala tayo sa buko. Hindi lang naman ako nananakawan. Kasama naman sa iyo. Ang gusto ko wala akong trabaho. Yung mga binibili ko. Walang kapsakay. Basta nanabawas sa akin. Pero kami mga karaniwang magtatrabaho, hindi man lang kurangan ang sahod. Sila, okay. Yan eh, baka wala silang matanggap na 13-month pay sa December. Yan ang pinakamasakit na nangyayari mga kaibigan. Si General Luna namatay dahil sa paninindigan at prinsipyo. Pero ang kaiba, tignan ninyo ang batang general na si Goyo. Namatay dahil aso siya ng gobyerno. Si General Luna namatay dahil sa prinsipyo at paninindigan. Si Goyo nabaril sa ulo. Namatay dahil naging sunod-sunuran siya sa gobyerno ni Emilio Aguinaldo under by America. Mark, tanungin mo mga pulis, bayan o sweldo? Kaya mga kababayan, bayan o sarili, negosyo, kalayaan, bayan o sarili, pumili kayo. Ang sinampahan nyo, protektahan ang Gaya namin kayo. Serve and protect! tao. Ang poprotektahan nyo, taong bayan, hindi ang taong gobyerno. Hindi naman kami gumagawa ng gulo. Kayo protest ngayon, sana ibigay nyo hanggang 11:59. Nasa batas naman yan. Pakiusap lang po, hindi kami manggugulo. Alisin nyo kami dito kung manggugulo kami. Binibigay lang namin yung kagustuhan namin kasi para sa inyo rin to, para sa amin, para sa ating lahat. Hindi kami nakikipaglaban para sa amin lang. Para sa ating lahat po ito. Hayaan nyo na mga pulis! Hayaan nating mabaon! Ano po ba kayo? Apply! Gusto nyo po ba tawagin na? Ano na lang, politiko? Ano na lang, tuta na lang kayo ng politiko? Paano yung pamilya nyo? Paano yung pinaglalaban natin? Wala naman kami masamang sinasabi. Ang gusto lang namin, katotohanan. Lahat tayo dito, ninanakawan. Hindi lang kami. Sana, pagbigyan nyo kami hanggang 11:59 na yung protest naman po. Yun lang, isang beses lang po ito sa isang taon. Pakiusap lang po. Salamat. Walis na sila guys, oh.
Kahit sila ka lang namin. Magandang trabaho ng asawa ng papa ng anak ko. Yung mga nasa loob na pinoprotektahan nyo, yan ang nagpapahirap sa ating bansa. Yan ang dahilan kung bakit naghihirap tayo mga Pilipino. Huwag na tayo Pare-parehas tayong magpulagahan. niloloko! Huwag na tayo magbingi-bingihan. Manindigan naman tayo mga Pilipino. Lahat tayo biktima ng korupsyon. Pinawasan nga sa ako din eh. Akala ko ang kapulisan at kasundaluhan nandyan para protektahan ang sambayan ng Pilipino. Ngunit, nabaliktad pala ngayon sapagkat ang pinoprotektahan na ay ang mga politiko na magnanakaw at walang pagmamahal sa ating bansa. Pasensya na po ha. Bahala. Ano na lang tayo ng konti. Abante kami ng konti. Mga kababayan ko! Walang abante! Bakit kayo abante? Naniniwala ba kayo? Bakit kayo may abante? Tayong gobyerno. Mga kababayan, Umunod tayo dito! ang ating gobyerno ay hindi para sa mamamayan. Trabaho nyo! Trabaho rin namin! Kundi Punyata! ang gobyerno Trabaho nyo na protektahan ang mga pusit na magnanakaw! ng kapulisan. Trabaho nyo na protesta Ang ating para sa kasundaluhan. namin! Para sa kinabukasan ng Gobyerno mga bata! lamang ng ating mga politiko. Nagalaban kami para sa bayan! Ang sahod nyo! Galing sa puso ng mga mamayan! namin itong ginagawa namin na to! Trabaho nyo! Trabaho rin namin! Pipilitan kami! Pinas! Laban yung bahay natin para maglaban! Laban sa korupsyon! Alam namin trabaho nyo yan! Naprotektahan ng mga putang yan pero trabaho rin namin dahil para sa kinabukasan ng mga anak nyo na may mga kabataan sa Pilipinas! Tama. Trabaho nyo, trabaho rin namin! Alam namin yan! Mga kasama, babasahin ko po ang mensahe mula sa ating mga kasama sa Camp Aguinaldo sa pangunguna ni General Pokis, ni General Nikita, ni Captain Valeros at ni General De Leon. Makinig at sana ay sumunod po tayong lahat. Brother, return safety to Liwasan. Request some people to stay there with the banners. Tomorrow, magugulat buong bansa. May gagalaw na matatapos sa problema natin. Kasama kamay ng Diyos. Yun po yung sinabi. Kaya ako po'y nakikiusap. Alam kong pagod na rin tayo. Ganon din ang ating kapulisan. Yun po ang ating instruction sa atin. Regroup po tayo sa Liwasang Bonifacio. Hanggang dito na lamang po ako. Yung mga gustong mag-regroup. Yung mga gustong maiwan dito at i-disperse ng kapulisan, ma-disperse po kayo. Hindi po tayo dapat ng Pilipinas. maghihiwa-hiwalay. Ate, makinig ka muna. Magsama-sama tayo. The order is to regroup at Liwasang Bonifacio. Mabuhay Pilipinas! Punta doon boy? Apo. Oh, sige. Salamat po mga kapulisan. Isang, ano na lang po? Regroup, Liwasan, Isang ano regroup. lang po, isang panawagan na lang po sa lahat. Pagbigyan po natin na bumalik sa Liwasan. Kayo po, kayo. Okay lang po. Okay lang. Sige, okay Pero lang. may isa lang po akong panawagan sa inyong lahat na kapulisan. Hindi po ito para sa akin, hindi para sa kanila, kundi para sa ating lahat. Sana makatulog kayo ng mabuti habang ginagago tayo ng mga nasa gobyerno. Salamat, alis na tayo. Buhay ang Pilipinas! Buhay ang Pilipinas! Buhay ang Pilipinas! Regroup sa Liwasan. Wala ka ng bayanin. Ground commanders. Ground commanders. Guide the people. Regroup to Liwasan, pare. Hold muna. Hayaan natin sila muna mamalik. Sir, hayaan nyo na kami. Huwag nyo na kami Sila tukan. ng Liwasang Bonifacio. Hayaan nyo na kami. Alis na po kami. Yung paduwag. Regroup. Sir, pasigawin nyo na lang muna yung mga yan, sir. Tanggapin nyo na lang yung sigaw. Sige, mga kababayan. Sumusunod lang yan. Bago tayo umalis, kung anong gusto nyo isigaw, isigaw nyo. Ilabas ninyo kung ano galit ninyo. Pulis, sumusunod lang yan. Ang sindikato nasa loob mismo ng gobyerno. Marami ako kapatid na nandito. Bibigyan
bibigyan namin kayo ng paraan na isabihin ninyo kung ano ang hinanaing ninyo. Ang sindikato nasa loob ng komunidad. Sila ang nasa likod ng kinapuransan kasama ng mga pagkaso. Sige na po, Nay. Balik tayo liwasan. Hindi na po, Nay. Tama na, Nay. Galaw! Mga polis na pinapagalitan, ha. Liwasan, balik, liwasan. Galaw! Tagig yun, di ba? Galaw! Galaw! Galaw na! Pag-search mo sa map, ano ilagay? Ano may maiwan dito sa masakay? Sige, sige. Ang kinapuransan nasa loob mismo ng militar. Taga Mindanao, ano ba? Oo. Ando sa ano? Butuan ko. Sa Butuan ka? Pero marano ka? Alamin nyo yan kung sino namumura. Si General Solieta. May kaso yan. Talo sa Juan, pero hindi nakukulong. Magkano ang sinuhon niya? Kay Medyo Reyes, 17 million. Noon, million. Ngayon, billion na. Sa isang major, 13 million. Ganyan po ransom. Anong gusto nila makuha? Yung ebidensya. Yan ang tanda nyo, kayo mga pulis. Ayusin nyo. Hindi nyo, nang naayon sa batas, kunin ninyo. Wala na mga investor na pumunta dito. Kahit ano pang binta. Investment ni Bongbong Marcos sa Pilipinas, wala na. Kahit meron silang pinatay. Sa Japanese, nagbigay ng 60 million. Sinunang pinatay. Yan ang mga politiko dyan. Mga sindikato, yan ang kukuha ninyo. Kaya dito walang bayan ba? Ang ibang Chinese na hindi nakakabayad ang kwan. Yan, mahirap yan. Okay, advance na tayo ng konti. Align lang, align. Pinuutisahan ninyo. Advance ng konti. Align. Align. Hold muna, hold. Align lang natin mga kasama. Align lang. Hold muna. Okay, back po liwasan. Susunod yung pulis, ha. Adjust kayo ng konti. Yung ganito. Align kayo, mag-align kasi kayo. Adjust. Align. Hold muna, align. Maganda kayo ng command. Hold muna. Dito ba balik na muna tayo liwasan. Pag-usap, liwasan tayo. Ay, na kayo sa taong bayan, oh. Napakain na kayo sa taong bayan. Mahiya naman kayo. Anong gagawin niya? Ano ba inasona? Magbawal sila mamuno ko. Saan ba sila? Huwag sila mamuno. Ano? Pwede mo sa mga. Nag-exit lang sila. Dahil sabi sa inyo, mga Facebook tayo. Hanapin sila ng palakit Ilan? Hindi naman. Pero namimicture yan. Uy. Ginawa ng jacket. Ikas na sa kanila yan. Okay. Hindi ka
kasi yan. Hindi kasi nagkasundo. Watak-watak kasi. Watak-watak kasi, talagang sinadya yan. May gumalaw sa taas talaga na pinagwatak-watak para hindi ganun ka. Kung yung buhos dun sa EDSA. Kung yung EDSA pumunta dito, tapos na yun. Dapat nahiwalay, di ba? Kaso hindi yung ng EDSA kasi. Yung EDSA, Duterte Marcos. So, wala po kaming ginagawa. Nakatayo kami, nagboboses po kami dito. Nagsanbayanin namin lahat dito. Pare-pares po tayo pinagdadaanan dito. Yung gusto lang po namin is magsalita po doon. Wala po kaming gagawin. But putang ina, tumatawa pa sila. Respeto po ba yun sa atin? Hindi po yung respeto sa atin. May tumatawa kasi. Natawa, sino natawa? Yung mga pulis? Pwede, putang ina nyo. Ang ina nyo, maghihirap kayo. Mabaon kayo sa loan. Ang ina nyo, nakikipaglaban kami dito. Patayin nyo yung magnanakaw. Ang taong bayan, maghihirap. Bastos pala kayo eh. Siyempre, kasama yung corruption yan eh. Sana, Kuha nyo mag-duty. ibabaw namin kayo nakamatis. Pagkinan nyo pala. Dapat nakikisama kayo sa amin. Kasi hindi ito laban ng isa. Laban ng lahat ito. Hindi naman mga Pilipino yan eh. Hindi lang kami naghihirap. Kasama kayo. Kay Duterte walang ganito eh. Mga kainsulto talaga, nagbaboses lang naman kami. Ganito pa rin tayo marami. Wala rin. Sir, alam nyo, hanggat ganyan ang trato nyo sa bayan, sa mga tao, ang tingin sa inyo, sir, ganun pa rin. Alam nyo ba yun, sir? At kaya nyo lang maliliit. Pero pag nasa taas na sa inyo, tiklop kayo, bakit? Mga kapulisan, Bakit, sir? ano nangyari sa 44? May naipaglaban kayo? Wala din. Mismo kabaro ninyo. Na 44 sa Mindanao. May nagawa kayo? Wala. Wala kayo magagawa. Duwag kasi kayo. Hindi na ba kaya nyo, sir? Yung manahimik, yung sunod-sunuran. Sa tingin ninyo. Sir, ang ginagawa namin para sa ating lahat. Para sa mga anak nyo. Alam nyo ba yun, sir? Tahimik kami. Nasumisigaw. Nagtataruhan. Sa ating pera. Bakit? Sir, ako, pumunta kami dito mag-isa. Mag-isa, bakit? Para panindigan yung ating karapatan. Wala tayong Pero bakit? Wala tayong kahit gantay. Mga pulis natin. Ako, mawalan ng sahod. Deserve and protect! Bakit kasal? Tahimik kami nagsasalita. Pero bakit kailangan nyo kaming i-force? Sahod na kalaban. Takot na. Protektor ng mga tao. namin magnanakaw. Sir, gusto ko lang sabihin sa inyo, sa ginagawa nyo, nakakahiya! Nakakahiya! Sir, nakakahiya! Buong mundo nakikita ginagawa niyo. Buong mundo. Buong mundo, nakikita ka lang nakakaya kayo! Buong mundo nakakaalam ng paano nyo kami tratuhin. Hello po sa mundo. Kailan mag-alala? Ang ginawa ninyo, dadami uli ang rebelde. At tapos, kayo ang ipapapain doon. Kaya, wala na kami gagawin. Sunod lang kayo, pero wala Bye-bye. payag para hindi sundin yung amo nyo na nakaw. Kayo mag-alala. Papagaling lang din kayo ng mga rebelde. Hindi na dapat protektahan to sa NPA. Ayun nyo palang sayang ngayon, sir.
Mabigay nga. Isa lang, isa lang. Ay, nakakuha pa ako. Kawawa tuloy yung mga pulis tuloy. Kasawakan din nila, di ba? Iwasan po tayo yung mga kasama natin sa EDSA. Pupunta po ng iwasan ngayong gabi. Doon po tayo magtipon-tipon muli para buwas po magpalit natin. Okay na siguro? Okay na? Hey guys, okay na siguro guys? Okay, punta ka, alignment.